Hindi umalis si Daddy. Nasa ilalim siya ng sahig, bulong ng batang babae. Isang pangungusap lang yon pero sapat na para simulan ng pulisya ang paghuhukay. Tiningnan ni Hepe ng pulisya na si Carlos Diaz ang ulat ng insidente na kakarating lang. Ayon sa ulat, ang reklamo ay nagmula sa isang nagngangalang Elisa Perez. Simple lang ang ulat, nawawalang asawa, walang bakas, walang dagdag na detalye. Pero ang agad na napansin ni Carlos ay hindi si Elisa ang nag-ulat. Sa halip, ang kapitbahay niyang si Jing Frances Martinez ang pumunta sa himpilan ng pulisya kasama ang isang 4 na taong gulang na batang babae na maputla at mahigpit na yakap-yakap ang teddy bear. Ayaw niyang ipasama sa akin ang bata, paliwanag ni Frances na may pagkaapura. Pero may sinabi ang bata na dapat niyong marinig. Lumapit si Carlos, lumambot ang mukha habang tinitingnan ng batang babae. Anong pangalan mo, iha? Ako po si Carmen, mahina niyang sagot, halos parang isang bulong. Alam mo ba kung saan pumunta ang daddy mo? Tanong ni Carlos sa mahinahong tinig. Hindi agad sumagot si Carmen. Kumurap ang kanyang malalaking, maitim na mata, puno ng takot. Dahan-dahan sinabi niya, nasa ilalim ng sahig sa kusina si Daddy. Nagyelo ang paligid, bumalot ang lamig sa hangin. Humarap si Carlos kay Frances na wala ng kulay ang mukha. Sa likod nila, tahimik na umubo ang isang batang opisyal. Sinusubukang itago ang kilabot na naramdaman. Anong sabi mo? Tanong ulit ni Carlos. Ngayon ay may halong pag-iingat ang tono. Nasa ilalim ng sahig sa kusina si Daddy, ulit ni Carmen. Yung mga tiles na iba ang kulay, sobrang lamig niya. Bumagsak ang katahimikan sa silid. Agad na suminyas si Carlos sa kanyang tenyente na si Richard Aquino. Patawag si Elisa Perez. Magbuo ng team. Gusto kong makita ang kusinang yon sa loob ng 1 oras. Makalipas ang halos 30 minuto, dumating si Elisa Perez. Mas maayos ang itsura niya kaysa sa inaasahan ni Carlos. Maayos ang pananamit, kalmado ang mukha, at ni isang luha ay walang lumabas. Sinabi ko na sa isang tao, ani Elisa, tuwid ang tinig. Minsan nawawala si Julian ng ilang araw, hindi na yan bago. Hindi ba yan nakakapagtaka para sa'yo? Tanong ni Carlos, maingat ang obserbasyon. Bahagya siyang kumibit balikat, bumabalik din naman siya palagi. Sumingit si Richard. Sabi ng mga kapitbahay, may narinig silang sigawan at mga bagay na nababasag noong gabi na yon. Tumingin si Elisa sa kanya at napabuntong hininga. Oo, nagtalo kami, pero normal lang sa mag-asawa ang nagtatalo minsan. Dahan-dahang tumango si Carlos. Kamakailan mo lang ba pinalitan ang sahig sa kusina? Saglit siyang natigilan. Oo, kailangan kong palitan, may amag. Ako na ang nag-ayos. Ikaw lang mag-isa? Tanong ni Carlos, nakataas ang kilay. Oo, mabilis niyang sagot. Nanood ako ng mga tutorial online. Inilabas ni Richard ang isang USB stick. May CCTV ang kapitbahay mong si G. Ernest Morgan. Ibinigay niya ang video kung saan makikita kang inilalabas si Carmen mula sa bahay bandang 3:00 ng madaling araw. Pagbalik mo, mag-isa ka na. May dala kang mga gamit sa konstruksyon. Anong paliwanag mo rito? Kinagat ni Elisa ang kanyang ibabang labi. Ayokong malanghap ni Carmen ang amag. Dinala ko siya sa kaibigan. Yung gamit para lang sa pag-aayos. Pumikit sandali si Carlos. Walang resibo, walang kontratista, walang dokumento. At sabi ng anak mo, nasa ilalim ng tiles ang tatay niya. Ang daming sabay-sabay na coincidence. Nakasara na ang kamao ni Elisa. Tumalim ang boses. Inaakusahan niyo ba akong pinatay ko ang asawa ko? Hindi ka namin inaakusahan, kalmadong tugon ni Carlos. Nagtatanong lang kami. Pero hindi nagtutugma ang mga sagot mo. Bigla siyang humarap kay Richard, may halong pagkabigo sa tono. Investigador ka, pero anong alam mo sa masamang relasyon? Sinasaktan ako ni Julian noon.
Mabilis ang tanong ni Carlos, may ebidensya ka ba? Record? Doktor? Pulis? Tahimik si Elisa. Pagkatapos ng ilang sandali, mariing siyang huminga. Hindi ako nagpunta ng ospital, tiniis ko lang. Lumapit si Richard kay Carlos at bumulong. Humingi tayo ng emergency search warrant. Amoy semento pa at yung kilos niya. Tumango si Carlos. Simulan na. Dapat may forensic team bukas ng umaga. Suot ang mga guwantes na pangproteksyon. Maingat na sinimulan ng team ang pagbaklas ng mga patong ng semento. Dahan-dahan nilang nilinisan ang ibabaw. Biglang napaigtad ang isang batang opisyal. Diyos ko! Isang maputlang asul na paa ang lumitaw. Malamig, matigas at walang dudang sa isang tao. Lumapit si Carlos at tahimik na tinitigan ito sa loob ng ilang sandali. Pagkatapos ay humarap siya kay Elisa at tinanong, "May gusto ka bang sabihin?" Hindi nagsalita si Elisa. Inilingon lamang niya ang kanyang ulo palayo sa bangkay. Lumapit si Lisa, ang lead forensic officer, at maingat na sinuri ang eksena. Mababa at matatag ang kanyang boses. Isang lalaki, nakabalot ang buong katawan sa tela, may natuyong dugo sa ulo, malubhang trauma dulot ng blunt object. Mabilis na kinuhanan ni Richard ng litrato ang bangkay. Pagkatapos ay lumuhod at dinampot ang isang bagay na durog sa tabi ng katawan. "Cellphone ito," sabi niya. "Basag ang screen pero baka makuha pa ang data." Tumango si Carlos. "Ibigay sa tech team. Kailangan ko ang lahat ng makukuha sa device na yan." Isang opisyal ang dali-daling lumabas ng bahay at sumuka sa bakuran. Hindi natinag si Lisa. Hindi lahat handang makakita ng kamatayan sa ganitong lapit, bulong niya. Tinitigan ulit ni Carlos ang bangkay. Bukas pa ang mga mata ng lalaki. Mahigpit ang pagkakakuyom ng kamao. Parang lumaban siya hanggang sa huli. Dahan-dahang lumingon si Carlos sa tahimik na bahay. Pumapagaspas ang kurtina sa bukas na bintana. Hindi ito simpleng pagkawala, aniya. Hindi ito aksidente, isa itong planadong pagpatay. Bumaling siya kay Richard. Dalhin siya, arestuhin si Elisa Perez. Kasuhan siya sa ilalim ng Seksyon 142, pinaghihinalaang pagpatay at hindi wastong pagtatapon ng bangkay. Lumapit si Richard at binasa ang legal na babala. "Ging Elisa Perez, ikaw ay inaaresto sa kasong pagpatay kay Julian Perez. May karapatan kang manahimik." "Manahimik!" Sabat ni Elisa, may mapait ng ngiti sa labi. "Alam niyo ba kung ilang taon akong nanahimik?" Malamig ang sagot ni Carlos. "Hindi mo na kailangang manahimik pa." Tumunog ang bakal ng posas sa silid na ngayon ay may alikabok ng semento at kamatayan. Hindi lumaban si Elisa. Tiningnan lang niya ang parte ng sahig na minsang naging libingan ng kanyang asawa. Hungkag ang mga mata, tila wala ng natitirang damdamin. Sa daan pauwi ng istasyon, sinilip ni Richard ang rearview mirror. Hindi gumagalaw si Elisa sa likuran, parang estatwang nagyelo sa panahon. Naisip niya, may mga taong pumapatay sa bugso ng damdamin. Pero ang iba tulad ni Elisa, maingat na hinuhubog ang trahedya sa paglipas ng panahon. Sa istasyon, nagpupulong ang mga forensic expert, data analyst at ang masigasig na taga-usig na si Anita Soriano, kilala sa pagiging mahusay sa mga komplikadong kaso. Unang nagsalita si Lisa. "Namatay si Julian Perez dahil sa blunt trauma sa likod ng ulo, walang sugat na indikasyon ng pagdepensa, at walang dugo sa ilalim ng tiles, ibig sabihin inilipat ang katawan bago inilibing." Tumango si Carlos. Planado, may intensyon. Dagdag ni Anita, "Kailangan natin ng higit pa sa katawan. Kailangan ng motibo, malinaw na timeline at matibay na ebidensya. Hindi sapat ang pahayag ng bata sa korte." Tumayo ang batang tech specialist na si Stephen Harris. "Nagsimula na kaming i-recover ang data mula sa basag na cellphone. Karamihan ay corrupted, pero may ilang text messages na nakuha namin." Ipinakita niya ang mga ito sa screen. "Julian, Elisa, hindi ko na kaya.
Magfa-file na ako ng divorce sa susunod na linggo. Elisa, kapag iniwan mo ako, ipapawala kita. Julian, huwag kang baliw. Isipin mo si Carmen. Elisa, ayos lang si Carmen. Mas magiging maayos ang buhay naming dalawa nang wala ka. Muling tumahimik ang silid. Lumapit si Anita. Ayan na ang motibo, klaro. Tumango si Carlos kay Richard. Balikan ang bahay. Hanapin ang mga dokumentong may kinalaman sa ari-arian, utang, kahit anong patunay na pera rin ang dahilan. Makaraan ang 2 oras, bumalik si Richard na may dalang kahon ng mga dokumento. Heto ang titulo ng bahay, sabi niya. Lahat ng ari-arian ay nakapangalan kay Julian. At may papel na nagsasabing sinimulan ni Elisa ang proseso ng pagdeklara sa asawa bilang nawawala. Marahil para makuha ang pagmamay-ari. Inilabas niya pa ang iba. Mga loan receipt, umabot sa halos 200 at 40,000 dolyar ang utang ni Elisa kay Julian. Sabi niya, para daw sa negosyo, pero walang kahit anong ebidensya ng bayad. Humarap si Carlos kay Anita. Ngayon may motibo na tayong emosyonal at pinansyal. At may dagdag pa, sabi ni Richard, nakakita kami ng daan-daang private messages sa pagitan ni Elisa at isang lalaking si Samuel Santiago. Palagi silang nag-uusap. Pumatok si Carlos sa mesa. Dalhin siya, gusto ko siyang makausap. Hapon na nang dalhin si Samuel Santiago sa istasyon. Matangkad, maayos ang bihis at halatang kabado. Lumulundag ang tingin niya sa bawat opisyal. Hindi na nagpaligoy si Anita. Paano mo kilala si Elisa Perez? Nag-alinlangan si Samuel pagkatapos ay nagsalita. Nagkakilala kami online sa isang investment group. Madalas kaming mag-chat. Nagkita na rin minsan. May relasyon ba kayo? Tanong ni Carlos. Yumuko si Samuel. May naramdaman ako para sa kanya, pero hindi kami umabot sa ganun. Sabi niya palagi, masama raw ang asawa niya. Kontrolado siya, marahas. Gusto niyang makalaya. Lumapit si Richard. May nabanggit ba siyang planong saktan si Julian? Malalim ang buntong hininga ni Samuel. Isang beses, sinabi niyang sana mawala na lang si Julian. Akala ko naglalabas lang siya ng sama ng loob, galit lang. Lumapit si Anita at inulit ang sinabi niya. Sa palagay mo ba, impulsive si Elisa? Tahimik si Samuel saglit bago umamin. Hindi siya pabigla-bigla. Pinagpaplanuhan niya ang mga bagay, mas higit pa sa inaakala ko. Habang nangyayari ang pag-uusap sa istasyon, tahimik na nakaupo si Carmen sa tabi ng bintana sa bahay ni Carol, abalang naguguhit. Nilapag ni Carol ang isang basong gatas sa tabi niya at ngumiti. Ano yang iginuguhit mo, iha? Itinuro ni Carmen ang papel ng hindi tumitingin. Ang iginuhit niya ay isang taong nakahiga sa ilalim ng sahig na may mga tiles. Patong-patong ang mga tile sa ibabaw nito. Si Daddy, sabi ni Carmen, nandyan siya. Napahinto si Carol, mahigpit na kumapit sa gilid ng mesa, nanginig ang kanyang boses. Sino ang nagsabi niyan, mahal? Narinig ko, sagot ni Carmen, abala pa rin sa pagguhit. May hawak si Mami na malaking kawali. Sabi ni Daddy, huwag, pero pinukpok siya, malakas, tapos hindi na siya nagsalita. Napahinto ang hininga ni Carol, pilit niyang pinanatiling kalmado ang tinig. Tapos anong nangyari? Sabi ni Mami, huwag mong sasabihin kahit kanino, bulong ni Carmen, o mawawasak daw ang pamilya namin. Idiniin ni Carol ang mukha sa mga palad, tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Sa silid ng interogasyon, malinaw ang tono ni Anita. Hindi lang basta pinatay ni Elisa ang kanyang asawa, pinagplanuhan niya ang pagtatakip. Inayos niya ang kusina para magmukhang renovation. Inilayo ang bata habang ginagawa ang krimen. At malamang inutusan niyang manahimik ito. Ibang level ng premeditation ito. Tumango si Carlos, seryoso ang mukha. Magsusumiti tayo ng kaso, first-degree murder, illegal na pagtatapon ng bangkay at panghihikayat sa isang menor de edad na manahimik. Kailangang managot siya sa batas.
Para kay Julian, dagdag ni Richard, lalo na para kay Carmen. Mula 4 na taong gulang, nabuhay siya sa takot at kasinungalingan. Tumingin si Anita sa orasan, ihanda ang lahat para sa preliminary hearing. Kahit hindi opisyal ang pahayag ni Carmen, emosyonal itong sentro ng buong kaso. Tumayo si Carlos, mabigat ang tinig. Hindi lang bangkay ang nilibing niya, nilibing din niya ang pagkabata ng isang bata. Kinagabihan, habang pauwi sina Frances at Carol, mahinang tanong ni Frances, "Sa palagay mo, naiintindihan ni Carmen ang lahat ng ito?" Pulang-pula ang mata ni Carol habang umiling. Bata lang siya, pero ang pinakamasaklap ay yung kapag sobrang dami na niyang naiintindihan at walang nakikinig. Namumuo ang luha sa mata ni Frances. Hindi ko pa nakita ang isang batang ganun katahimik, pero punong-puno ang mga mata ng sakit. Nang sinabi niyang malamig si Daddy, naramdaman ko iyon sa buto ko. Hinawakan ni Carol ang kamay niya. Sobrang bigat ng pinagdadaanan niya. Aalagaan ko siya kahit ano pa ang mangyari. Kinagabihan, mag-isa si Carlos sa istasyon habang binubuklat ang case file. Nakatingin siya sa isang larawan ni Carmen na nakaupo sa bintana, seryoso ang mukha habang naguguhit. Mahinang bulong niya, may mga taong bangkay ang nililibing, pero may iba nililibing ang buong kabataan ng isang bata. Tumingin siya sa labas ng bintana. Banayad ang kahel na ilaw ng gabi sa Maplewood Street. Bukas, uusad ang kaso. Tumigas na ang semento sa eksena ng krimen, pero ang latay nito, ang sakit, hindi na mabubura. Kinabukasan ng umaga, sa ilalim ng malamig at matalim na simoy ng hangin sa Illinois, muling nagtipon ang forensic at tactical teams sa harap ng bahay sa 17 Maplewood Street. Dati itong tahimik na tahanan, pero ngayon napapalibutan ng maliwanag na dilaw na tape, pinapanood ng mga kapitbahay na nakasilip sa likod ng kurtina. Nakapwesto ang mga sasakyan ng pulisya sa buong kalsada. Si Lisa Parker, ang lead forensic investigator, ay mahigpit ang suot na guwantes habang sinisipat ang sahig ng kusina. Sumenyas siya sa 2 technician. Simulan na ulit ang pagputol sa parte ng sahig. Kahapon ay bahagi lamang ang ininspeksyon nila. Ngayon, wawasakin nila ang buong 40 sentimetro kapal ng sementong eksaktong itinuro ni Carmen. Kumaskas ang lagari, sumigaw habang pinuputol ang mga tile. Nagkadurog-durog ang mga piraso. Unti-unting bumalot sa kusina ang mabigat, nakakaduwal na amoy. Napangiwi si Detective Richard Aquino at tumurong. "Yan na yun, Agnes," kalmadong sabi ni Lisa, hindi man lang natigilan. "Lahat umatras, hazmat team, kayo na." Itinusok ng forensic technician na si Thomas Daniels ang isang crowbar sa bitak ng semento at dahan-dahang tinuklap. Ilang minuto lang, bumigay na ang mga patong, lumantad ang basa at malambot na lupa sa ilalim. Lumuhod si Lisa sa gilid ng butas. Dahan-dahan, may bagay sa ilalim ng lupa, kamay lang ang gamitin sa paghuhukay. Tahimik ang lahat, tanging ang marahang kayod ng maliit na pala ang maririnig. Paisa-isang inalis ang lupa. Bagamat malamig ang paligid, tumulo ang pawis sa sentido ni Thomas. Bigla siyang huminto, nanigas ang mga daliri. "Nararamdaman ko, Tela," mahina niyang sabi, nanginginig ang boses. Naglawan si Lisa ng flashlight sa butas. "Tigil, linisin gamit ang brush, maingat lang." Walang nagsalita, pigil ang bawat hininga. Makalipas ang halos 10 minuto, may lumitaw. Isang makapal, madilim na piraso ng sako ng burlap. Gusot, basa at may malalaking mantsa ng madugong pula. Kusang umurong si Richard na pahawak sa baril sa balakang kahit alam nilang wala ng buhay sa loob ng sako. "Kunin ang sample ng tela," utos ni Lisa. Malamig at kalmado ang tinig. "Buksan ang bag," utos ni Lisa, mababa ang boses ngunit matatag. Habang hinahatak ang zipper, biglang sumambulat ang masangsang na amoy, makapal, masakit sa ilong. Napaurong si Thomas at sumuka ng malakas sa isang sulok ng kusina.
Isa pang opisyal ang namutla, tinakpan ng bibig sa hilakbot. Sa loob ng sako ng burlap, siksik na siksik ang katawan ng isang lalaki, pilit na nakayupi sa dilikas na posisyon upang magkasya sa makitid na espasyo. Makapal na ang natuyong dugo sa anit at may malalim na sugat sa sentido, maliwanag na tinamaan ng mabigat na bagay mula sa likod. Pumasok si Carlos at huminto. Kahit natatakpan ng agnas, alam na niya kung sino iyon. Julian Perez, totoo ang sinabi ng bata. Nanginginig ang kamay ni Richard habang itinaas ang kamera upang kumuha ng litrato, pilit pinipigil ang pagsusuka. Lumapit si Lisa at kinuha ang isang maliit na pouch sa tabi ng bangkay. Nandoon ang isang basag na cellphone, isang kritikal na ebidensya. Dalhin agad sa tech team, utos ni Carlos habang nakatitig sa bangkay. Tumango si Lisa. Patay na siya nang hindi bababa sa 3 araw. Walang bakas ng tali. Ang fatal blow ay mula sa likod, biglaan at malamang hindi niya inaasahan. Itinuro niya ang mga bakas ng dugo sa kwelyo at likod ng shirt. Nakatayo siya nung tinamaan. Agad siyang bumagsak, binalot at itinago. Mabilis na sumulat si Richard sa kanyang talaan. Ibig sabihin ni hindi siya nakalaban. Kumpirmado ni Lisa, walang sugat ng pagdepensa, nakakuyom pa ang kaliwang kamay, isang reflex na hudyat ng biglaang pagbagsak. Malapit sa kanila, dahan-dahang binuksan ng forensic tech na si James Morgan ang natitirang bahagi ng sako. Napahinto siya nang mapansin ang isang bagay sa pulso ng biktima, isang digital na relo, nakasuot pa rin. Basag na ang mukha ng relo pero may oras na nakadisplay, 2:42 ng umaga. Posibleng oras ng kamatayan, bulong ni Lisa, tugma sa footage na kuha kay Elisa habang nilalabas ang bata. Tawagan si Anita, utos ni Carlos kay Richard. I-finalize na ang indictment, wala nang puwang para sa duda. Sa detention center, nakaupo si Elisa Perez sa malamig na bakal na kama, tulalang nakatanaw sa bintanang may rehas. Wala sa mga mata niya ang buhay, walang laman. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng selda, pumasok si Prosecutor Anita Soriano, may hawak na makapal na folder. May gusto ka bang sabihin? Tanong niya tuwid ang tinig. Hindi tumingin si Elisa, wala. Lumapit si Anita. Natagpuan namin ang katawan ni Julian sa ilalim ng sahig ng kusina mo. Nasa sako, may dugo. May basag na cellphone at relo na huminto sa mismong oras na lumabas ka kasama ang anak mo. Wala ka pa ring sasabihin. Mahinang ngiti ang sumilay sa labi ni Elisa, mapait. Siguro ipinagmamalaki mo ang sarili mo ngayon. Hindi na tinag si Anita. Hindi ito tungkol sa pagmamataas, tungkol ito sa katotohanan. Kailangan mong piliin kung isa kang mamamatay tao o isang taong pinatalo ng takot. Dahan-dahang tumayo si Elisa at nagsimulang maglakad-lakad sa loob ng selda, nakatalikod kay Anita. Sinabi niyang aalis na siya, mahina niyang sambit. Sabi niya isasama niya si Carmen, hindi ko pwedeng payagan yon. Ibig mong sabihing inaamin mo? Tanong ni Anita, matalim ang boses. Pinagplanuhan mo, gumawa ka ng alibi, nagkunwaring may inaayos, inilayo mo ang anak mo tapos bumalik na may dalang gamit. Hindi iyon takot, plano iyon. Pinaramdam niyang wala akong halaga, bulong ni Elisa. Parang hindi ako umiiral. Kung hindi ko siya tinamaan, ako ang mawawala. Nanlamig ang tinig ni Anita. May mga pagpipilian ka. Maari kang humingi ng tulong, magpa-divorce, pero pinili mong patayin siya at inilibing mo siya sa ilalim ng sahig kung saan kumakain ang anak mo araw-araw. Humarap si Elisa, maitim ang mga mata. Wala akong pinagsisisihan. Sa forensics lab, nakatutok si Stephen Harris sa screen. Nakarecover siya ng isang huling file mula sa basag na cellphone, isang video na 38 segundo lang ang haba. Ngunit sapat na, nasa likod niya sina Carlos at Richard habang nagsimula ang playback. Galing ang footage sa security camera sa kusina, gabi. Nakita si Julian sa tabi ng counter, may hawak na maliit na maleta. Elisa, tapos na ako, sabi ni Julian.
Makikipag-ugnayan na ang abogado ko bukas. Aalis na ako. Hindi ka aalis, malamig na sagot ni Elisa. Hindi kailangang makita ni Carmen ito. Huwag mo nang palalain. Tumalikod si Julian. Agad na dinampot ni Elisa ang isang cast iron pan at tumakbo palapit. Nag-freeze ang video bago ang mismong tama. Nilunok ni Stephen ang laway. Iyan lang ang na-recover namin. Kumunot ang panga ni Carlos. Iyan lang ang kailangan natin. Maari nang simulan ang paglilitis. Kinagabihan niyakap ni Carol si Carmen habang natutulog ito. Umiyak muli ang bata hanggang sa makatulog, pawis ang noo mula sa bangungot. Mahinang bulong ni Carol, maririnig ang boses ng daddy mo at ikaw, iha, maaari ka nang muling maging isang bata. Sa labas, dahan-dahang bumuhos ang ulan. Malamig, tahimik. Sa kusina kung saan winasak ang sahig, iba na ang katahimikan. Wala na ang bangkay, pero nananatili ang alaala, nakasiksik sa mga dingding, lumubog sa semento, at sumisingaw sa mga bitak tulad ng huling hininga ng isang lalaking pinagtaksilan. Sa ilalim ng malamig na araw sa Illinois, abala ang Regional Courthouse. Nagsimula na ang preliminary hearing ni Elisa Perez. Nakaparada ang mga police van, papasok at palabas ang mga opisyal. Sa loob, nag-aaral ng ebidensya ang mga abogado, nagsisiksikan ang mga mamamahayag sa mga sulok. At sa isang ligtas na tahanan, nakaupo ang isang batang babae, tahimik, nagguguhit. Naghihintay ng mundong hindi niya na kailangang alalahanin. Sa loob ng korte, mabigat ang hangin, napakakapal na tila pinipiga ang mga dingding. Para itong nakakasakal. Inihatid si Elisa Perez, papasok ng silid suot ang kulay abong uniforme ng bilanggo. Ang dating maayos niyang buhok ay gusot at nakalaylay, maputla ang mukha at may bakas ng pagod. May bahid pa rin ng pagsuway sa kanyang ekspresyon, ngunit malinaw ang bigat ng pagod sa kanyang mga mata. Sa tapat ng silid, nakaupo si Prosecutor Anita Soriano, hindi na tinag, matalas pa rin tulad ng dati. Kasama niya sina Detective Carlos Diaz at Investigator Richard Aquino, parehong tahimik na nakamasid. Sa mga upuan sa likod, si Carol, ina ng biktima, ay mahigpit na hawak ang maliit na kamay ng kanyang apo, si Carmen. Tahimik ang bata, kalmado, nakaupo sa tabi ng lola niya. Nagsalita si Anita sa kalmadong tinig. Ging, Perez, ngayon ang huling pagkakataon mong magsabi ng totoo. Kung mananatili kang tahimik, itutuloy namin ang kaso ng sinadyang pagpatay. Ang ebidensya ay nagsasalita na. Napangisi si Elisa ng mapait. Katotohanan, kailan pa ba naging totoo ang boses ng taong nakaposas? Lumapit si Carlos, mababa ang boses, ngunit matatag. Simula nang binuhat mo ang cast iron pan at tinapos ang buhay ng asawa mo. Simula nang ginawa mong libingan ng kusina para sa lalaking patuloy pa ring tinatawag na daddy ng anak mo. Tumigil sandali si Elisa. Lumingon kay Carol, kay Carmen. Lumambot ang mata niya ng saglit, pero agad na bumalik ang kanyang pagkalma, tinakpan ang anumang gumalaw sa loob. Hindi santo si Julian tulad ng iniisip ng lahat, mahina niyang sabi. Ituloy mo, utos ni Richard, nakataas ang kilay. Matatag ang tinig ni Elisa, halos malamig. Nang ikasal kami, maayos siya. Mabait, pero unti-unti nagbago siya. Kinontrol niya lahat, sino ang kinakausap ko, paano ako manamit. Tumigil ako sa trabaho dahil sabi niya, masyado akong maarte. Tinalikuran ko ang mga kaibigan ko dahil lason daw sila. Tinanong ni Carlos, may mga dokumento ka ba? Medical records, police reports, kahit anong patunay ng pananakit, emosyonal man o pisikal? Wala, mabilis ang sagot. Hindi ko inakalang kailangan ko pang i-record ang sakit na galing sa taong mahal ko noon. Nanatili ako para kay Carmen. Itinaas ni Anita ang kamay, mahinahong sumingit. Ayon sa therapist ni Julian, si Dr. Fred Sanders, kabaligtaran ng sinasabi mo, ang dinamika ninyong mag-asawa. Sa kanyang tala, sinabi ni Julian na siya ang nakakulong.
na ikaw ay padalos-dalos, mapanlinlang at emosyonal na hindi matatag. Kasalanan niya yan, ganti ni Elisa. Nanikip ang boses. Hindi na tinag si Anita, inilabas niya ang nakaprint na mensahe. Paano mo naman ipapaliwanag itong mensahe mo sa dating kaibigan mong si Laura Mitchell? Sinabi mo, kung iwan ako ni Julian, hindi na siya makakaalis kahit kanino. May paraan para patahimikin ang kahit sino man. Kailangan lang ay malamig ka. Nabigla si Elisa, nanggigil ang mga kamao niya. Naglalabas lang ako ng galit noon. Tumayo si Carlos at inilapag ang sealed evidence bag sa mesa. Nandoon ang mabigat na bagay, isang cast iron pan, may natuyong dugo. Hindi ito mensahe, ito ang sandatang pumatay kay Julian at tugma ang dugo rito sa kanyang DNA. Ibinaling ni Elisa ang tingin sa mesa, sa kadahan-dahang tumingin muli. Mahina ang boses niya. Bakit walang gustong magsabi na gusto na akong i-divorce ni Julian? Na gusto niyang kunin si Carmen? Na gusto niya akong paalisin sa bahay na tinulungan kong buuin? Anong dapat kong gawin? Mariing sagot ni Richard, hindi ka pinilit na patayin siya. May ibang daan, legal na daan. Mahinang bulong ni Elisa, nasaan ang batas na yan ng gabi-gabi akong umiiyak nang nakikiusap akong huwag niya akong ituring na basura? Huminga ng malalim si Anita. Ang sakit ay totoo, walang nagtatanggi niyan. Pero hindi kailanman dahilan ang sakit para sa pagpatay, lalo na kung ang bangkay ay inilibing sa ilalim ng sahig na nilalakaran ng sarili mong anak tuwing umaga. Bilang tugon sa testimonya ni Elisa, pinalawak ng mga investigador ang pagsusuri sa kanyang mga nakaraang ugnayan. Dinala nila si Laura Mitchell, dating matalik na kaibigan ni Elisa. Maikli ang buhok ni Laura, malambot ang tinig at may malayong tingin habang nakaupo sa korte. Malapit kami noon, Anya, pero madalas na gusto ni Elisa ang atensyon, mabilis magalit. Nabanggit ba niya si Julian sa'yo? Tanong ni Richard. Tumango si Laura matapos ang saglit. Isang beses sinabi niya, ayokong tingnan ni Julian si Carmen na parang siya lang ang may-ari sa bata. Tapos sabi pa niya, kapag nawala sa akin si Carmen, mawawala na rin ang lahat sa akin. Sa palagay mo ba, kaya ni Elisa ang pumatay? Tanong ni Anita. Nag-alinlangan si Laura. Ayokong paniwalaan, pero nang mawala si Julian, hindi ako nagulat. Nakita ko na ang itsura sa mga mata ni Elisa noon, hindi lungkot, kundi determinasyon, para bang matagal na niyang napagdesisyonan ang gagawin niya. Kinagabihan sa bahay ni Carol, tahimik na naglalagay ng building blocks sa sahig si Carmen. Inayos niya ang mga piraso sa hugis parisukat. Sa gitna, inilagay niya ang isang maliit na plastic na figurine. Mula sa sofa, tinanong siya ni Carol, anong ginagawa mo, mahal? Kama, sagot ni Carmen nang hindi lumilingon. Para kay Daddy, katulad ng dati naming kama. Napahinto si Carol. Iha, wala na si Daddy. Nasa mas mabuting lugar na siya ngayon. Umiling si Carmen, Mariin. Hindi pa. Malamig pa rin siya, napanaginipan ko siya, nginiginig siya. Lumapit si Carol at niyakap ang bata. Mahal na mahal ka ng daddy mo, mahinang bulong niya. At ngayon kailangan kanyang maging matatag. Sandali na lang. Magiging masaya siya, bulong ni Carol. Mahinahon, kung ligtas ka at minamahal. Tumingala si Carmen sa kanyang lola. Ang tinig niya ay kasing gaan ng hangin. Mahal po ba ako ni Mami? Nanikip ang lalamunan ni Carol na puno ng luha ang kanyang mga mata, ngunit pinigil niya ito. Iha, may maling ginawa ang mami mo, pero ikaw, wala kang kasalanan. Isa ka lang munting bata at iingatan ka, pangako ko yan. Sa detention center, nakaupo si Elisa sa tapat ng kanyang defense attorney, si Victor Anderson. Isang veteranong abogado sa kanyang 50, may bahagyang uban at tuwid, prangkang estilo. Hindi ako nandito para tulungan kang itanggi ang nangyari, panimula ni Victor. Pero maari kitang tulungang iwan ang isang bagay, dignidad, kung makikipagtulungan ka.
Kung magsasabi ka ng totoo, napatawa ng mapait si Elisa. Dignidad, inilibing ko na yan kasama ni Julian. Diretso siyang tiningnan ni Victor. May pagkakataon ka pa, hindi para sa sarili mo, kundi para sa anak mo, para hindi siya lumaki na nahihiya sa pangalan mo. Hindi sumagot si Elisa, pero may nabago sa kanyang tingin. Hindi pagsisisi, kundi alinlangan, pagdududa, marahil pagsisisi. Kinabukasan, isinumite ni Anita ang kanyang ulat sa provincial judge. Tinig niyang matatag at walang pag-aalinlangan. Lahat ng pisikal na ebidensya kasama na ang data mula sa cellphone, video footage at mga testimonya ay nagtutugma. Si Elisa Perez ay may motibo, may kakayahan, may pagkakataon. Hindi lang niya ginawa ang krimen, pinlano niya ito, nilinlang ang investigasyon. Pinasunod ang isang bata sa katahimikan, hindi ito biglaan, isa itong kalkuladong hakbang. Formal naming hinihiling na ituloy ang kaso ng first-degree murder at dagdag na kaso ng pagtatago ng bangkay at pamimilit sa batang saksi. Mabigat ang tingin ng hukom habang binabasa ang dokumento. Tumango siya malalim. Tinanggap ang mosyon, mananatili ang akusado sa kustodiya hanggang sa paglilitis. Sa tabi ng bintana, nakatayo si Carlos habang sinisikatan ng unang liwanag ng araw ang hagdan ng hukuman. Pero sa halip na pag-asa, pawang katotohanan lamang ang tanaw niya. Isang lalaking namatay na may dalang pag-ibig, isang batang nawalan ng inosensya ng napakaaga, at isang babae na marahil ay minsang naging biktima rin ang naging sanhi ng paghihirap ng iba. Sa kabilang bahagi ng bayan, sa ikalawang palapag ng isang tahimik na gusaling ladrilyo, naghihintay ang Child Psychology Clinic ni Dr. Lucy Ortega. Pumasok si Carol, hawak ang kamay ni Carmen ng mahigpit. Pilit siyang ngumiti, ngunit nanginginig ang kanyang mga labi. Hindi nagsalita si Carmen buong umaga. Mahigpit niyang yakap si Pipo, ang luma at pagod ng teddy bear na bigay ni Julian sa kanyang huling kaarawan. Masayang sinalubong ni Nurse Diana. Magandang umaga, giniging Carol. Maaari ko na bang isama si Carmen? Tumingin si Carol sa kanyang apo at tumango ng marahan. Sige na, iha. Nandito lang si Lola sa labas. Hindi nagsalita si Carmen, ngunit nagpahila papasok. Ang therapy room ay maliwanag at maaliwalas. Mga aklat sa isang dingding, mga manika sa isang sulok. Nakaupo si Dr. Lucy Ortega, nasa 40, may maamong ngiti at humarap sa bata sa isang maliit na upuan. Hi Carmen, tama ba? Yan ang pangalan mo? Tumango si Carmen mahiyain. Mahilig ka bang gumuhit? Tanong ni Lucy. Muling tumango si Carmen. Inilabas niya mula sa bulsa ang isang maliit na krayola at isang nakatiklop na papel. Maingat niya itong inilatag sa mesa. Isa itong guhit, bata ang estilo, ngunit nakakakilabot. Isang kusina, sahig na may tiles. At sa ilalim isang figura na iginuhit gamit ang madidilim at magulong linya. Walang mukha, walang anyo. Isang hugis ng tao na nakahiga sa ilalim ng anino ng mga tiles. Lumapit si Lucy. Sino ito, Carmen? Si Daddy, bulong ng bata. Anong ginagawa ni Daddy? Nasa ilalim ng sahig, sagot niya. Yung bagong tiles, sobrang lamig niya. Sino ang nagsabi niya? Narinig ko siya, ani Carmen. Sa panaginip ko. Sabi niya, Carmen, giniginawa ko. Sa labas ng silid, nakaupo sina Carlos at Carol. Tahimik siya mula nang dumating kami, bulong ni Carol. Pero mas marami siyang nauunawaan kaysa sa iniisip natin. Dahan-dahang tumango si Carlos. Nung una ko siyang makilala, tinanong ko, nasaan si Daddy mo? Walang pag-aatubili siyang sumagot. Ang klase ng katotohanan na hindi dapat alam ng bata. Nanginig ang tinig ni Carol. Walang bata ang dapat buhatin ang ganong klase ng katotohanan, Chief. Alam ko, tugon ni Carlos. Sa therapy room, mahinahon ang tinig ni Lucy. Carmen, naaalala mo ba kung sino ang naglagay kay Daddy sa ilalim ng sahig? Si Mommy, sagot ng bata, tila nasa panaginip.
Anong ginawa ni Mami sa kanya? Sinabi niya tumahimik ka, tapos kinuha niya yung pan, pinalo niya si Daddy, malakas, tapos hindi na gumalaw si Daddy. Mabilis na sumulat si Lucy ngunit kalmado pa rin ang tinig. Natakot ka ba? Tumingin pababa si Carmen. Hindi ako pwedeng matakot. Sabi ni Mami, pag nagsumbong ako, masisira ang pamilya namin. Tapos umiyak siya. Natakot ako sa pag-iyak niya. Tumigil si Lucy sa pagsusulat. Hindi lang ito pagdadalamhati. Ito ay trauma na malalim ang pagkakaugat sa boses ng bata. Hindi lang saksi si Carmen, isinama siya sa katahimikan ng krimen. Binalot ang kanyang inosensya sa takot. Ang kanyang isipan napilitang buhatin ang alaala na masyadong mabigat para sa isang 4 na taong gulang. Gabi na nang makauwi si Carmen galing sa therapy. Dahan-dahang pinalitan ni Carol ng pajama ang apo, sinuklay ang buhok at inihiga sa kama katabi si Pipo. Pagtalikod niya, sabay patay ng ilaw, mahinang bulong niya. Ligtas ka na ngayon, iha. Nakabantay ang daddy mo at malapit na, ititigil na ng mundo ang pagtatanong sa'yo. Maaari ka nang maging bata muli. Sa katahimikan ng kwarto, habang inaangkin siya ng antok, gumaan na ang hangin. Sa labas, mababa ang buwan. At sa anino ng isang sirang nakaraan, nagsisimula na ang paghilom ng isang munting batang babae. Halos hindi kumain si Carmen ng hapunan ng gabing iyon. Tahimik lang siyang nakaupo sa mesa, may hawak na krayola at papel. Mula sa kabilang bahagi ng silid, pinanood siya ni Carol. Lumapit ito ng marahan. Sa papel, iginuhit ni Carmen ang isang lalaki sa tabi ng batang babae. May hawak siyang lobo at pareho silang nakangiti. Sino yan, iha? Malumanay na tanong ni Carol. Si Daddy, bulong ni Carmen. Hindi na siya malamig, may lobo na siya. Hindi makapagsalita si Carol, napaluhod siya at niyakap si Carmen ng mahigpit, pinipigilan ang mga luha. Ngunit ng gabing iyon, nabasag muli ang katahimikan sa mga sigaw ni Carmen habang natutulog. Huwag kang umalis, Daddy. Huwag mong hayaang isara ni Mami ang pinto. Hindi natulog si Carol buong gabi. Iniyakap niya ang kanyang apo, hindi binitawan kahit saglit. Kinabukasan, dumating si Dr. Lucy Ortega sa police station sa paanyaya ni Prosecutor Anita Soriano. Hindi ko maaaring ilagay si Carmen sa witness stand, paliwanag ni Lucy. Pero ang mga pahayag niya ay pare-pareho. Naalala niya ang eksaktong detalye kung saan itinago ang katawan, paano nangyari at pati ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Hindi pangkaraniwan para sa batang edad niya. Lumapit si Anita. May takot ba siya sa ina niya? Hindi sa tradisyonal na takot, sagot ni Lucy. Hindi takot sa sakit, kundi takot sa pagkawala ng pagmamahal. Takot na hindi na siya mahal. Madalas kumakapit ang mga bata sa ideya na mahal pa rin sila ng kanilang ina, kahit sa kabila ng kasalanan. Tinanong ni Carlos, maari bang gamitin ang mga guhit niya bilang ebidensyang emosyonal? Nag-isip si Lucy. Hindi bilang legal na ebidensya, pero maaari akong tumistigo bilang eksperto sa psikolohiya upang ipaliwanag sa hukuman ang trauma na naranasan ni Carmen. Ang mga guhit ay nagsasabi ng emosyonal na katotohanan, at ang katotohanan iyon ay karapat-dapat marinig. Tumango si Anita, isama lahat sa case file, bawat pahina. Hapon na nang lapitan si Chief Carlos Diaz ng isang kilalang investigative journalist, si Scott Vincent. Chief Diaz, bati niya, sinusundan ko ang kaso ni Elisa Perez. Gusto kong magsulat ng feature. Walang pangalan, walang detalye tungkol sa bata. Gusto ko lang sabihin ng totoo kung paano may mga batang nadadamay sa krimen bago pa sila matutong magsalita para sa sarili nila. Tahimik na pinagmasdan siya ni Carlos. Maari mong ma-access ang mga hindi kumpidensyal na file, Anya. Pero kung makakasama ito kay Carmen, tapos ka na. Tumango si Scott. May pamagat na ako, si Daddy sa ilalim ng sahig ang katotohanan ng isang bata.
Mahinang tango ang sagot ni Carlos. Isulat mo gamit ang puso mo, hindi lang ang panulat. Sa detention facility, nakaupo si Elisa sa harap ng kanyang abogado, si Victor Anderson, habang iniaabot nito ang isang folder. Ito ang psychological report ng anak mo, Anya. Nasa therapy na siya. Tinatawag ka pa rin niyang mommy. Pero nagigising siya mula sa bangungot. Iginuguhit niya ang lahat. Naalala niya. Nanginig ang mga kamay ni Elisa habang binubuksan ang folder. Hindi lang niya naalala, dagdag ni Victor. Ikinuwento niya bawat salita, bawat tile, bawat kilos. Anong klaseng alaala ang iiwan mo sa kanya, Elisa? Anong klaseng kabataan ang itinayo mo, maliban sa isang libingang nasa ilalim ng semento? Kinagat ni Elisa ang kanyang labi hanggang sa dumugo. Wala siyang sinabi. Gabi na at mag-isa si Chief Carlos Diaz sa kanyang opisina. Sa harap niya ay isang bungkos ng mga guhit, lahat gawa ni Carmen. Mga eksena ng kusina, sako ng burlap at katawan na hindi gumagalaw. Isang imahe ang nagpapakita ng batang umiiyak sa tabi ng nakabulagta. Sa sulok, sa mga nangangatog na titik, isinulat ni Carmen, "Miss ko na si Daddy." Malalim ang hininga ni Carlos habang nagsusulat sa kanyang case journal. Hindi lang matatanda ang naghihirap. Minsan, ang pinakamaliit na puso ang may pinakabigat na katotohanan. At sa katotohanang iyon, nasasabi nila ang hindi kayang sambitin ng iba. Si Daddy ay nasa ilalim ng sahig sa kusina. Ilang araw matapos ang indictment ni Elisa, dumating sa himpilan ng bagong dokumento, isang financial audit mula sa Central Bank of Illinois. Mahigit 50 pahina, isa-isang binalikan ni Richard Aquino ang bawat linya. May pattern, paulit-ulit na pag-withdraw ng pera. Palaging bandang 2:00 ng umaga, eksaktong oras kung kailan sinasabi ni Elisa na hindi siya makatulog at lumalabas para mamili. Pero wala namang bukas na tindahan sa ganung oras, Ania. Hindi siya namimili, nagtatago siya ng ebidensya, gumagawa ng mga transaksyong walang bakas o bumibili ng gamit sa likod ng batas. Tumango si Carlos. I-check lahat ng ATM malapit sa bahay niya, kunin ang CCTV sa loob ng 3 kilometrong radius. 3 oras ang lumipas. Bumalik si Officer Nathan Rogers, dala ang footage mula sa isang lokal na ATM. Lumabas si Elisa sa screen, nakasuot ng dark glasses at sombrero, nagwi-withdraw ng $8,000 na cash. Timestamp, 2:17 ng umaga, 3 araw bago mawala si Julian. Walang digital trail, walang resibo, ani Carlos. May pinaghahandaan siya, isang bagay na ayaw niyang malaman ng kahit sino. O paghahanda, dugtong ni Richard, para sa buhay na wala si Julian. Si Prosecutor Anita Soriano ay humiling din ng property records mula sa Federal Property Registry. Matibay ang resulta. Ang bahay na tinitirhan ni na Elisa at Julian ay nasa pangalan lang ni Julian, minana mula sa yumaong ama. Hindi kailanman isinama si Elisa bilang co-owner. Wala siyang legal na karapatan, bulong ni Carlos, hawak ang papel. Kung i-divorce siya ni Julian, mawawala ang bahay. At malamang pati si Carmen, lahat ng mahalaga sa kanya, mawawala. At may isang paraan lang para hindi niya ito mawala, sagot ni Anita. Pagpatay. Tumigil siya sa muling nagsalita. Kailangang suriin ulit ang relasyon niya kay Samuel Santiago. Kahit hindi siya sangkot sa pisikal na krimen, baka siya ang nagbigay ng emosyonal na tulak, nagpafantasya, nagbigay ng dahilan para paniwalaan ni Elisa na kailangang mawala si Julian. Tumango si Carlos, mahigpit ang panga. Pabalikin siya, ngayon ibang mga tanong ang itatanong natin. Muling ipinatawag si Samuel Santiago, ngunit sa pagkakataong ito, walang pakikipagkamayan, walang kape, walang tubig, tanging malamig na silid interogasyon na may maputlang ilaw ng fluorescent. Naupo sa harap niya sina Carlos Diaz at Anita Soriano, hindi kumikibo, hindi kumukurap. Nabasa na namin ang mga mensahe mo,
Panimula ni Anita. May daan-daan. Sa isa, isinulat ni Elisa, malapit na akong lumaya. Hintayin mo ako. Napalunok si Samuel. Hindi ko alam ang ibig niyang sabihin. Hindi ko inakalang krimen ang tinutukoy niya. Pero alam mong magfa-file ng diborsyo si Julian, matalim na putol ni Carlos. Yumuko si Samuel. Oh, sinabi ni Elisa, sabi niya, kukunin ni Julian si Carmen. Gumuho siya. Akala ko, kailangan lang niya ng kausap. Hindi ko inisip na hahantong dito. May ipinangako ba siya sa'yo? Tanong ni Anita. Nag-alinlangan siya. Sabi niya kapag nawala na si Julian, ibebenta niya ang bahay. Lilipat kami sa Boston. Kailangan niya ng pera. Akala ko, usapang desperado lang. Pumalakpak si Carlos sa mesa. Hindi siya desperado. Plano niya ito. Pinatay niya ang asawa niya at binalak ang bagong buhay. Kasama ka. Nanginig si Samuel. Hindi ko siya pinilit. Hindi ko alam. Sa istasyon, iniutos ni Anita ang mas malalim na investigasyon sa mga aktibidad na pinansyal ni Elisa, lalo na sa mga nakatagong digital asset. Ilang oras ang lumipas, natuklasan ni Nathan ang isang lihim na crypto wallet. Halos $16,000 ang nailipat dito. Isang linggo matapos i-report na nawawala si Julian. Sa labas, nagsindi ng sigarilyo si Richard. Mabigat ang ekspresyon. Sumama si Carlos sa kanya. Hindi siya napikon, bulong ni Richard. Plano niya ito, tahimik, malamig. Mas masahol pa roon, sagot ni Carlos. Ginamit niya ang sariling anak. Ginawang saksi na walang boses si Carmen. Hindi lang buhay ni Julian ang kinuha niya. Sinira niya ang kinabukasan ng isang bata. Kinagabihan, nakaupo si Carol sa tabi ng abogado nilang si Alan Parker. Gusto mo bang i-pursue ang legal custody? Mahinahong tanong nito. Hindi ito tungkol sa gusto, sagot ni Carol mariin. Tungkol ito sa pagprotekta. Hindi ko hahayaang bumalik ang apo ko sa babaeng yon. Hindi ngayon, hindi kailanman. Kailangan mong tumestigo, tugon ni Alan. Gagawin ko, sagot ni Carol. Para kay Carmen. 3 araw ang lumipas, humarap si Anita sa korte sa isang closed-door hearing. Pinilit ni Elisa Perez ang isang menor de edad sa katahimikan. Paliwanag ni Anita. Minanipula niya ang anak niya, tinakot, inihiwalay at ikinulong sa takot. Kinumpirma ni Dr. Lucy Ortega ang pinsalang emosyonal. May malinaw bang ebidensya ng pinsala? Tanong ng hukom. 4 na taon gulang lang siya kagalang-galang, sagot ni Anita. At buhat niya ang isang lihim na kayang wasakin ang isang matanda. Hindi lang siya nasaktan, nakaligtas siya sa isang bagay na hindi dapat danasin ng kahit anong bata. Humihiling din kami ng kasong pandaraya, dagdag ni Carlos. Matapos ang krimen, sinimulan ni Elisa ang proseso para iligal na angkinin ang estate ni Julian. Tumango ang hukom. Lahat ng kaso ay tinatanggap. Itataas natin ito sa aggravated trial. Makaraan ng 1 linggo, isinama ni Dr. Lucy si Carmen sa isang group therapy session. 5 bata, lahat may iba't ibang sugat. Pagkawala, pag-abandona, pagluluksa. Guhit kayo ng lugar kung saan kayo pinakakalmado, sabi ni Lucy. Gumuhit si Carmen. Ang kanyang lola, si Pipo, ang teddy bear, at isang upuan sa tabi ng bintanang sinisikatan ng araw. Ngunit sa sulok, tahimik pero naroon pa rin, ay ang madilim na hugis ng taong nasa ilalim ng sahig. Lumapit si Lucy. Sino ito, Carmen? Si Daddy, sagot ng bata. Pero nagpapahinga na siya. Sabi niya, ginawa mo ang tama, Carmen. Dahil sa'yo, hindi ako malilimutan. Napaiyak si Lucy habang isinusulat sa treatment notes. Walang ipinapanganak na marunong humawak ng kamatayan. Ngunit si Carmen, sa kanyang inosente at tapat na puso, binuksan ang pinto ng katotohanan. Hindi lang siya saksi, isa siyang ilaw sa isang silid na matagal nang nabalutan ng dilim. Samantala sa detention center, natanggap ni Elisa ang balita. Kinasuhan na si Samuel Santiago sa kasong pagtatago ng ebidensya at pagtulong pagkatapos ng krimen.
Nagwala si Elisa, binangga ang dingding. Nangako siya, hintayin daw niya ako. Malamig ang tingin sa kanya ni Guard Stella Roberts. Pinatay mo ang asawa mo, minanipula mo ang anak mo. Ngayon, sinisisi mo ang lalaking ginamit mo. Nagpakawala si Elisa ng mahinang tinig, bali ang loob. Ginawa ko yon dahil nawawala na lahat sa akin. At ngayon, sagot ni Stella, walang emosyon, nawala na talaga ang lahat. Hapon yon, dinala si Elisa Perez sa kanyang ika-4 at huling interogasyon. Kompleto na ang mga kaso. Naitakda na ang petsa ng paglilitis. At lahat ng lihim na sinubukan niyang ibaon, nakasulat na ngayon sa bawat til, bawat tabla ng sahig, bawat luha ng anak niyang hinding-hindi makakalimot. Pumasok siya suot ang manipis, gusot na windbreaker, lalim ng mata, saklap ng pisngi. Pero sa likod ng pagod, may nananatiling piraso ng pagsuway. Pumasok sina Carlos, Anita at si Victor Anderson. Elisa, panimula ni Carlos, malamig tuwid. Tiningnan na namin ang financial records mo. 3 buwan bago mamatay si Julian, umutang ka sa kanya ng 18,800 dolyar, tama? Oo, sagot niya agad, para sa negosyo ko. Pero walang record ng negosyo, sabat ni Anita. Walang permit, walang ID, walang partner, wala. At matapos mawala si Julian, dagdag ni Carlos, ang eksaktong halagang yun ay nailipat sa crypto wallet na walang pangalan. Natakot akong mawala yon, bulong ni Eliza. No further comment, singit ni Victor. Hindi nasasagot pa ang kliyente ko ng walang legal counsel. Napatawa si Elisa, mapait. Maaaring protektahan ka ng abogado sa batas, pero hindi sa reputasyon. Hindi na tinag si Carlos. Nadiskubre rin namin ang tawag mong runaway angel kay Samuel Santiago. Personal yon, sagot ni Elisa. Hindi na ngayon, singit ni Anita. Pinatay mo ang asawa mo, isinako at inilibing sa kusina. Wala ka ng karapatan sa privacy. Inilatag niya ang handwriting analysis, ang mga bantang mensahe sa journal ni Julian, tugma sa sulat kamay mo. Binasa ni Carlos ang isa, kapag iniwan mo ako, wala kang mapupuntahan. Tumitig siya kay Elisa. Hindi ito pagkabali, ito ay blueprint. Nobyembre 14, Provincial Court of Illinois. Ang preliminary hearing para sa kaso ni Elisa Perez. Pagbukas ng pinto ng korte, dagsa ang media, mamamayan at mga tagamasid. Lahat ng mata ay sa babaeng nakasuot ng kulay abo. Elisa Perez. Hindi siya yumuko, hindi siya umiyak. Diretso ang likod, walang mabasang damdamin sa muka. Sa kanyang tabi, si Victor Anderson. Nasa prosecution table, sina Carlos at Anita. Sa likod, nakaupo si Carol, karga si Carmen. Nakaputing bestida ang bata, mahigpit ang hawak kay Pipo. Gusto kong andun, sabi ni Carmen, para kay Daddy. Nagring ang bell. Bukas na ang sesyon, sigaw ni Judge John Harris. Simulan natin sa prosecution. Tumayo si Anita, matigas, malinaw, walang tinik. Kagalang-galang, mga mamamayan, ang kasong ito ay hindi lang pagpatay. Isa itong kataksilan sa pinakamalupit na anyo. Isang babaeng pumatay sa kanyang asawa sa likod at inilibing ito sa ilalim ng sahig kung saan kumakain ng cereal ang anak nila tuwing umaga. Mayroon kaming ebidensya, mensahe ng banta, CCTV footage, financial records, at higit sa lahat, ang mga salitang binitiwan ng isang inosenteng bata. Si Daddy ay nasa ilalim ng sahig sa kusina. Huwag nating payagang ituro sa mga bata na ang katahimikan ay maaaring magkubli ng pagpatay. Pumalakpak ang ilan. Order! Sigaw ng hukom. Tumayo si Victor. Ang ginawa ng kliyente ko ay mali, pero siya ay isang babaeng nadurog, hindi isang halimaw. Isa siyang ina na natakot mawalan ng anak, ng tahanan, ng sarili. Kung natakot siyang mawalan ng anak, sabat ni Anita, bakit ginawa niya ang tanging bagay na tiyak na maglalayo sa kanila?
Tumingin si Victor sa hukom. May nais kaming ipresenta, guhit ng bata, larawan ng emosyon. Walang pagtutol si Anita. Ipinaskil ang guhit. Isang lalaking nasa ilalim ng mga tile. Isang babaeng may hawak na pan. Isang batang umiiyak sa tabi nila. Ginawa ito pagkatapos ng insidente? Tanong ng hukom. Oo, walang tulong. Sa therapy lang, sagot ni Victor. Sa ibaba ng guhit nakasulat, sabi ni Mami huwag magsalita pero narinig ko si Daddy. Sabi niya malamig siya. Yumuko si Elisa, hindi tumingin sa guhit. Ipinakita mo sa kanila kung sino talaga ang tatay mo, bulong ni Carol kay Carmen. Tumayo si Dr. Lucy Ortega. Si Carmen ay may matinding post-traumatic stress, aniya. Sa edad na 4, kaya niyang isalaysay ang insidente na parang forensic report. Kaya bang imbentuhin ito ng bata? Tanong ng hurado. Hindi. Ang batang edad 4 inuulit lang ang tunay niyang nakita o ang narinig niyang hindi kailanman nawala sa isip niya. Binigyan ng pagkakataon si Elisa. Tumayo siya, mahinang boses. Wala akong depensa, anya. Akala ko ako ang nasasaktan. Pero nang makita ko ang anak kong may hawak na teddy bear at gumuguhit ng kamatayan, alam kong hindi ko nakarapat dapat tawaging ina. Tumingin siya kay Carmen. Tama ang ginawa mo, mali ako, patawad. Yumuko siya. Hatol ng korte, sigaw ni Judge Harris, guilty sa first-degree murder, pagtatago ng bangkay, pandaraya sa ari-arian, pamimilit sa menor de edad, psikolohikal na pananakit sa bata. Ang krimen ay planado, manipuladong mabuti at emosyonal na nagwasak sa isang inosenteng saksi. Kaya't isa sa ilalim ito sa pinakamatinding parusang naaayon sa batas. Halos bumigay ang tuhod ni Elisa. Yinakap ni Carol si Carmen. Hindi umiyak ang bata. Bulong niya, ligtas na si Daddy. Tahimik na tumango si Anita Soriano, isang tango na puno ng bigat at pagtatapos. Sa kabilang panig ng silid, mahinang yumuko si Victor Anderson, ang abogado ni Elisa Perez. Wala nang pagtutol, tanging pagtanggap. Para sa kabuuan ng mga krimeng ito, pahayag ni Judge Harris, hinahatulan ng korte ang akusado ng habang buhay na pagkabilanggo. Isang mahina ngunit sabayang buntong hininga ang lumaganap sa courtroom gallery. At alinsunod sa rekomendasyon ng Child Protection Agency at sa pansamantalang kautusan noong nakaraang buwan, dagdag pa ng hukom, ang legal at permanenteng kustodiya ng menor de edad na si Carmen Perez ay ipagkakaloob kay Ginang Carol Morgan. Hindi nagsalita si Elisa, iniyuko niya ang ulo, maputla ang mukha, namumugto ang mga mata. Sa unang pagkakataon, wala ng galit, wala ng poot, tanging kawalan. Tahimik na tumigil si Judge Harris bago tuluyang iwan ang anyo ng pagiging formal. Bihira akong magbigay ng personal na pahayag sa korte, ngunit ngayon ay kailangang gawin ko. Isang 4 na taong gulang ang nagsabi ng mga salitang nagbukas ng buong investigasyong ito. Tumingin siya kay Carmen. Si Daddy ay nasa ilalim ng sahig sa kusina. Hindi lang ito salita ng isang bata. Isa itong katotohanan na nagmula sa pinakamaliit sa atin. Sa pagsambit ng katotohanan iyon, binigyan niya ng hustisya ang kanyang ama at kalayaan ang kanyang sarili. Bahagyang yumuko ang hukom. Salamat sa iyo, Carmen. Tumingala si Carmen, yakap-yakap si Pipo. Mahinang bulong niya, salamat po sa pakikinig. Kinabukasan sumabog ang mga headline sa buong bansa. Hustisya mula sa tinig ng isang bata, Carmen Perez, edad 4. Ang nakasulat sa itaas ng The New York Times. Sa artikulo ni Scott Vincent, tinahak niya ang masakit na landas ng kaso, ngunit isang bahagi lang ang umaling-aungaw sa lahat ng plataporma. Madalas nating sinasabi na hindi nakakaintindi ang mga bata. Pero pinatunayan ni Carmen ang kabaligtaran na may mga katotohanang tanging bata lamang ang kayang sabihin dahil hindi pa nila natutunan kung paano magsinungaling. Sa Women's Correctional Facility, opisyal nang inilipat si Elisa Perez sa Isolation Block 3.
Inabot sa kanya ni Warden Estela Roberts ang isang maliit na plastik na lalagyan. Walang mahahalagang bagay. Isang kupas na larawan lang sina Elisa at Julian sa araw ng kasal nila bago pa man isinilang si Carmen. Tinitigan niyon ni Elisa ng ilang oras. Walang luha, walang salita. Hawak lang niya ito, mahigpit. Tahimik na lumapit si Stella. Mayroon ka ng lahat, isang partner, isang anak, isang tahanan, pero isinugal mo ang lahat sa paghawak sa isang bagay na hawak mo na naman. Hindi sumagot si Elisa, hindi na niya kailangang magsalita. Sa Social Services Office, nanginginig ang kamay ni Carol habang pinipirmahan ang final custody papers. Inilapit ni Philip Newton ang folder. Binabati kita, ma'am. Opisyal nang nasa kustudiya mo si Carmen. Sisimula na ang therapy at ililipat siya sa isang ligtas na paaralan. Pinunasan ni Carol ang kanyang mga mata. Salamat, bulong niya. May napili na ba kayong paaralan? Tanong ni Philip. Ngumiti si Carol. Yung may damuhan, may araw at may sapat na krayola para sa 100 na panaginip. 2 linggo ang lumipas. Formal na nagsimula si Carmen sa St. Mary's Preschool, isang maliit at tahimik na paaralan sa isang bayan, halos 40 kilometro ang layo. Doon hindi siya kilala bilang bata sa paglilitis. Hindi siya saksi, hindi siya anak ni Elisa Perez, isa lang siyang bata, si Carmen. Sa unang araw, pumasok siyang hawak si Pipo. Yumuko ang guro, si Miss Mary Navarro, at ngumiti. Anong pangalan mo, iha? Ako po si Carmen at ito si Pipo. Ngumiti si Miss Mary. Marami ring matututunan si Pipo ngayong taon. Nagtawanan ng klase at sa kauna-unahang pagkakataon, ngumiti si Carmen pabalik. Totoong ngiti. Ang mga mata niya hindi na puno ng lungkot, kundi ng pag-asa. Sa susunod niyang therapy session, inabot ni Dr. Lucy Ortega ang isang blankong sketchpad. Guhit tayo ng mga taong nagpaparamdam sa iyo ng seguridad. Tumango si Carmen, tahimik siyang nagkulay. Pagkalipas ng 10 minuto, ipinakita niya ang iginuhit, isang matandang babaeng may kulay pilak na buhok, niyayakap ang batang may hawak na teddy bear. Sa tabi nila nakangiti, may hawak na pulang lobo, isang lalaki. Maingat na tanong ni Lucy, sino ito? Si Daddy, sagot ni Carmen. Bumisita siya sa panaginip ko, sabi niya, matapang ako na hindi ko na kailangang matakot. Naluha si Lucy. Ikaw ay isang bayani, Carmen, bulong niya. Tumango si Carmen, saka bumulong kay Pipo. Hindi na malamig si Daddy kasi nasa puso ko na siya. Gabi na sa bakuran ng bago nilang bahay, pinanood ni Carol si Carmen habang nagbibisikleta sa damuhan. Naglalaro ang halakhak sa hangin, malaya, masaya. Dumating si Francisca Martinez, ang babaeng unang nagdala kay Carmen sa istasyon ng pulisya. Inilapat niya ang kamay sa balikat ni Carol. Nagtagumpay ka, bulong niya. Ang batang yon, buhay na ulit. Naluha si Carol. Nawala man sa kanya ang ama niya, hindi na niya kailangang manirahan sa dilim. Tinignan ni Francisca si Carmen ang ngumiti, at ikaw, iniligtas mo siya gamit ang pagmamahal. Walang makakayang magmahal at magpalaki sa kanya ng mas mahusay kaysa sayo, may nagsabi minsan kay Carol. Gabi na mag-isa si Chief Carlos Diaz sa kanyang opisina. Nakapatong sa mesa ang huling ulat tungkol sa kaso ni Elisa Perez. Tahimik na ang mga pahina, pahinga na ang hustisya. Sa istante sa kanyang tabi, inilagay niya ang isang guhit, ang iginuhit ni Carmen noong paglilitis. Sa ilalim, maingat na nakaklip ang isang papel na isinulat ng isang nanginginig ngunit matapang na kamay ng bata. Si Daddy ay nasa ilalim ng sahig sa kusina, pero ngayon nasa mga panaginip ko na siya. Umupo si Carlos, bahagyang basa ang mga mata. Malalim siyang huminga, saka bumulong. Ang hustisya ay hindi lang ang pagkakakulong ng nagkasala, ito ay ang pagbibigay ng buhay na walang takot sa mga inosente. 2
2 taon ang lumipas. Ang kasong minsang yumanig sa Illinois ay nawala na sa mga pahayagan pero hindi sa alaala. 6 na taon na si Carmen Perez. Nakatali sa 2 keystone braid ang kanyang buhok. Ang dating takot sa kanyang mga mata, unti-unti nang napalitan ng liwanag. Tuwing umaga, suot niya ang paboritong backpack. May nakangiting cartoon cat at hawak ang kamay ni Carol habang papasok sa paaralan. Ngayon, espesyal ang klase. Free drawing day ani Miss Mary Navarro habang ipinamimigay ang papel at krayola. Ngayong araw, iguhit ninyo ang taong pinakamahal ninyo. Hindi nagsalita si Carmen, ngumiti lang siya, kinuha ang kulay pula, bughaw at dilaw. Habang ang ibang bata ay gumuhit ng superheroes, pamilya o alagang hayop, gumuhit si Carmen ng isang simpleng tanawin, isang batang babae sa tabi ng matangkad na lalaking may hawak na pulang lobo. Pareho silang nakatingala sa langit. Tapos na po, masaya niyang anunsyo. Lumapit si Miss Navarro. Sino ito, Carmen? Si Daddy, sagot niya may halong dangal. Pinapanood niya akong lumaki sa panaginip at sa mga guhit ko. Hapon na, maaga si Carol. Magkahawak kamay silang naglakad sa parke, nadaanan ang batong bangkong dating inuupuan ni Julian tuwing Sabado habang nagbabasa ng libro. Tahimik lang si Carol, pinagmamasdan si Carmen. Bigla tumingala ang bata. Lola, totoo po ba na hindi talaga namamatay ang tao kung inaalala sila? Napapitlag si Carol. Bakit mo natanong, mahal? Tumingin si Carmen sa langit kasi kagabi, panaginip ko si Daddy. Nakatayo siya sa ulap. Kumaway siya at sabi, salamat sa katotohanang sinabi mo, Carmen. Tapos lumutang siya palayo, pero naiwan ang anino niya. Hinawakan ni Carol nang mahigpit ang kamay ng apo. Namamaos ang tinig. Oo, mahal. Nasa iyo pa rin ang Daddy mo, sa puso mo, sa bawat alaala, sa bawat ngiti, at sa bawat panaginip mong ibinabahagi. Tumango si Carmen. Hindi ko siya kakalimutan, kailanman. Gabi na, sa kwarto niyang puno ng mga laruan at malambot na ilaw, binuksan ni Carmen ang kanyang diary. Ginamit niya ang paborito niyang kulay asul na panulat, sabi nila masyado akong bata para makaunawa. Pero alam kong panatilihin si Daddy sa akin, hindi sa pamamagitan ng pagkakahawak ng kamay niya, kundi sa alaala. Dati malamig siya pero ngayon mainit na ulit kasi nasa ngiti ko na siya. Ito ang kwento ni Carmen, isang batang babae na bumasag sa katahimikan sa pamamagitan ng isang pangungusap. Si Daddy ay nasa ilalim ng sahig sa kusina. Sa kanyang inosensya, naipakita niya ang isang lihim na matagal nang nakatago. Sa kanyang katapatan, naibalik niya ang dignidad sa isang buhay na muntik ng mabura. Ang boses niya ay hindi lang narinig, binago nito ang lahat. Mula kay Carmen, natutunan natin na ang mga bata ay hindi bulag sa katotohanan. Nakikita nila ang mga bagay na tinatanggihan ng mga matatanda. At minsan, ang pinakamaliit na tinig, ang nanginginig pa, ang siyang pinakamatinding sigaw para sa hustisya. Pagmamahal, pagtitiyaga, pagprotekta. Ito ang mga ilaw na gumagabay sa bata palabas ng kadiliman. Salamat sa pakikinig sa kwentong ito. Salamat sa pakikinig kay Carmen. Kami nagpapasalamat sa iyong suporta. Magkikita tayong muli sa susunod na kwento.